Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So balik ulit tayo dito sa battery charger, pero kakaiba to doon sa ginawa nating Dremel. Ito ay isang professional intelligent digital balance charger, IMAX B60. So, pwede kang mag-charge dito, ah, lithium-ion battery, nickel cadmium, nickel metal hydride, lead, tsaka yung ibang klaseng battery pa. Tsaka ang maganda dito, meron siyang balance charging socket. Ayan siya. Okay? So, pwede ka dito ka mag-charge. Ayan. So, ito naman yung para sa lead acid, tsaka ibang klaseng battery. Dito siya. So, bagong-bago to. Medyo na-aksidente lang talaga, na-disgrasya lang dahil habang pinag-aralan nila kung paano gagamitin, nagkamali yung isang kasama nila at instead na yung kulay pula ay maitatap doon sa battery na positive, naitap nila doon sa negative. So nangyari, sumabog ngayon yung MOSFET dito, yung MOSFET na 8 yung IC type. Ito papakita natin para makita nyo. Yan siya oh. Yan. So natanggal pa yung tatlong pa sa kabila. Yan. So sabog na sabog yan. Yan oh. So focus natin. Yan oh. Talagang tostado siya. Ayan. Okay? So, 8 yung kanyang paa. Ayan. So, dito, isi-share natin sa mga baguhan, Baka wala pa sila ganitong idea. Although, meron naman to ngayon dito meron to sa YouTube yung mga ganito. So, pwede kayong manood sa iba. Baka mas maganda yung paliwanag nila at malinaw. Dito sa atin, sisikapin lang natin maunawaan tsaka maintindihan nyo, So, yung MOSFET na yon ay in-channel MOSFET, isang low voltage switching MOSFET. Yung kanyang specs ay mababa lang. Nasa lang siya, nasa 2.2 watts, 20 volts at 10 ampere. Yan. So naghagilap tayo ng mga, kung makikita nyo, naglabas tayo ng mga MOSFET dito, iba't ibang klaseng MOSFET. Baka magtataka kayo dahil yung pinakita naman natin ay 8 yung paa, Tapos dito yung mga MOSFET natin ay 3 lang yung paa. So, paano natin gagamitin yung ganyan? So, ito, yung characteristic ng 8 paa na MOSFET tsaka yung itong 3 ay magkakapareho lang. Importante dyan, titingnan natin yung kanyang specs kung pareho-pareho ba. O kaya nasa malapit. Hindi naman totally na kung 2.2 watts yung original. Kailangan mo rin maghanap ng 2.2 watts, 20 volts. Hindi. At least nasa malapit kayo. So, ang pinakamalapit dito sa kanya ay ito. Yung K3053 na MOSFET. Okay? Yan yung pinakamalapit na specs. So, ito, yung K3053 na to, ay siya, 30 watts, 60 volts at 25 ampere. So, ito na ngayon, tuturo natin, So, dito banda, itong 4 na pin na to. So, 4 dito, 4 sa kabila. Itong 4 na pin na to ay magkakadugtong yan sila, magkakasama. Tapos dito naman, itong 3 na to ay magkakasama din. Ang hiwalay lang sa kanila, ito, yung pinaka-last na pin. Dito sa baba ito. Lapit natin para makita nyo, Yan. Okay, so ito yung pinaka-last na pin. Ito naman yung 3 magkakasama, ito naman yung 4. Uunahin natin dito sa una, yung hiwalay, yung nag-iisang pin na walang kasama, hindi konektado sa iba. Ito yung pinaka-gate niya. Tapos itong 3 magkakasama, itong 3 paa na magkakasama, ito naman yung kanyang pinaka-drain. At dito banda, ito na side, yung lahat ng 4 na yan ay ito yung kanyang source. Okay, tandaan nyo? Source, drain, gate. So, paano naman dito sa ipapalit natin? Ayan. So, itong pin number 1 na to, ayan. Ito yung kanyang pinaka-gate. Pin number 2 is drain.
pin number 2, pin number 3 is source. So, ang gagawin natin, itatap lang natin siya. Itatama lang natin yung gate to gate, source to source, drain to drain. Okay? So, ngayon, dahil nga mas malaki yung ikakabit natin dito, mag-aabang muna tayo ng wire dito para sa kanyang drain. Dahil mamaya mahihirapan na tayo dahil matatakpan na po yan. Yan. So, mag-abang tayo dito. Yan, maghinang tayo. Ayan. Okay, so nahinang na natin, ano? Saka natin itatap yung ating replacement MOSFET. Yan. So, mamaya na natin siya aayusin yung paghihinang. Importante, may papakita natin sa inyo kung gagana ba o hindi yung gagamitin nating MOSFET. Okay. So, dito naman sa kabila. Ayan. Ayan, hindi pa natin na itatap. Hinangin natin ng maigi, ano? Dito. Para kumapit talaga siya. Ayan. Tapos, test natin. Baka mamaya nagkadikit yung drain natin tsaka yung ating gate. So, buzzer test tayo. So, ito yung ating pin sa baba, yung kanyang drain. Tapos, ito naman yung gate natin. Ayan, so hindi sila magkadikit. So, pwede natin siyang itap. Ayan, pwede natin siyang itap dito. Okay, so ayan na siya. So, ngayon, subukan natin. Tingnan natin kung yung kinabit natin ay umubra na or uubra na siya. Lagyan natin siya ng supply. Nakatap na yung ating battery. On natin. Siya, gumana na. Tapos hintayin. At ayan, na-detect na yung ano na siya. Naka lead acid na siya. Tapos 2 ampere, 12 volts. So, start natin. Battery check. Ayan. So, na-detect na niya yung battery na nakatap na. So, hintayin na lang natin. Nagka-count na siya, no? Hintayin na lang natin na magcha-charge siya. Tatakbo to. Ayan. So, ayan, no? Tumatakbo na siya. Umaabante na yung kanyang charging voltage. Okay? So, ibig sabihin, okay na. O umuobra yung ano natin. So, ganun lang kasimple, ano? So, ang importante dyan, alamin mo muna kapag meron kang nakikitang chips or pyesa, basta't nandyan dyan yung numero. Tingnan mo kung ano yung characteristic niyan, kung saan siya ginagamit. At yan, pwede mo nang magawa ng paraan. Kahit na magkakaiba yung paa, magkakaiba yung hitsura, basta yung kanyang trabaho ay pareho. Ayan. Ang sana'y makatulong to sa mga bago, ano? So, hanggang dito na lang siguro tayo. So, maraming salamat. God bless at bye-bye.